So yun, what's up mga Repa Pips? Kaya hindi tayo masyado nakapag-vlog ngayon dahil ito nga, nabisi tayo dito sa ating ginawang Toyota Corolla na ewan ko ano bang klase, ano bang model tong Toyota na to mga Repa Pips. Yung nakikita yung Marlboro na yan is minaano-mano lang natin na in-stencil yan, hindi yan sticker mga Repa Pips. So ipapakita ko na lang sa inyo kung paano natin yung ginawa maya-maya. So bali ang ginagawa nila is kinakabit na lang isa-isa yung kaniyang mga accessories dito mga Repa Pips. So nakita nyo wala pa yung kanyang bukasan dyan sa pintuan. Right, ganito nga pala yung itsura niya mga Repa Pips. Nung nakuha ko ito at tinumpisan ko ng masilyain is kulay blue yung kulay niya mga Repa Pips. Bali, nilatero muna ito bago ko ito masilyain. Pagkatapos is unti-unti na natin itong papantayin gamit yung papidilian na magaspang. Pagkatapos is pag natapos na natin o natakpan na natin lahat natapos na natin na pinuin to mga Repa Pips is apply na natin to ng primer naman. Bali sa umpisa is manipis lang muna yung in-apply kong primer dito mga Repa Pips para hindi mag-activate yung kanyang lumang pintura dahil pagka nag-activate is magkukulubot yan is re-wrinkle yung kanyang lumang pintura is mahihirapan na tayong habulin yun dahil lalambot yun. Kailangan na natin i-strip pagka ganun mga Repa Pips. Kaya ang ginawa ko is miniscoat ko lang muna. Hanggang sa kumapal na to mga Repa Pips, nag-interval ako ng 15 minutes bago ako magpatong ng panibagong primer. Bali, abing pinapatuyo ko yan mga Repas, may napansin pa ako na medyo may mga malalalim pa dyan o hindi pantay na surface dyan ng ating plancha. Kaya ang ginawa ko is minasilya ko pa yan mga Repa Pips. Bali, pagkatapos ko ang maritat, so papatungan ulit yung mga medyo malalim pa dyan is niliya ko muna yan ng 400 grit mga Repa Pips bago ako mag-start na mag-primer ulit. So hanggat may nakikita akong medyo UP dyan mga Repaps, ang ginagawa ko is tinatapalan ko yan ulit para pagka pinrimer ko ulit yan is papantay na ng mga ayos yan. Bali, pinaikutan ko yan mga Repaps, mahirap kasi hanapin yan pagka may na-miss ka dyan na isa, lalo na pagka naka-base coat na need mo yan na masilyain uli. Pagkatapos is pa-primer mo uli mga Repaps. Kaya dapat sa primer pa lang hanapin mo na isa-isa yung mga dapat mong masilyain. Bali, ang next step na ginawa ko dito is in-sprayan ko na ito ng kulay white mga Repa Pips. Pagkatapos nito is lalagyan natin ito ng design na kamukha nung logo doon sa may Marlboro na sigarilyo ba mga Repa Pips, yung may kulay pula dito. Bali dito mga Repa Pips, tinakpan ko na yung mga hindi dapat makulayan ng kulay pula. So ispray na natin ito ng kulay red naman ngayon mga Repa Pips dahil ang ginagaya natin dito is yung logo ng Marlboro. So ito na nga at natapos na natin kulayan ito ng kulay red mga Repa Pips. Pagkatapos ito is yung pang sa may bandang likuran nito.
Bali, natapos na natin lagyan ng kulay pula sa likod tsaka sa harap mga repaps. Bali, yung Marlboro na lang ilalagay natin. Bali, gumawa lang ako ng pattern dito mga repaps. Pagkatapos ibabakat ko lang dito at mano-mano kong ititape isa-isa. So yan, bali ganyan ko lang kadali linagay yung mga pangalan ng Marlboro, mga repaps. Bali, lalagyan ko pa yan ng number 22 at saka yung pinapalagay na Capricorn dito sa may likod ng Marlboro, mga repaps. Siyempre, bali ko paano ko ginawa yung Marlboro is ganun ko rin ginawa itong mga number 22 at saka yung Capricorn, mga repaps. So makikita nyo is gumawa ako ng stencil yan, binakat ko pagkatapos kinulayan ko ng kulay itim. So same lang dyan sa number 22 mga repapips. Pagkatapos natin mapatuyo ng 30 minutes is pwede na natin tanggalin yung mga dyaryo na katakip. At eto na nga ang lumabas mga repapips. Dito is natapos na natin itong mga top coatan mga repaps. After nito is papatuyo lang natin ito ng isang linggo, then i-babapping na natin. Siyempre, hindi rin papaulit yan yung kanyang mga mag switch. So, pinaint natin yan ng glossy black na metallic na mayroon siyang metallic na kulay nag-blue. So, yan na yung kinalabasan niya mga repapip.